Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Madalas na may isang tao ang palaging sumasali sa responsibilidad ng isang pamilya. Lalo na sa kultura nating mga Pilipino. Hindi maiwasan ng panganay ang nagiging breadwinner sa oras na maging sakitin ang kanilang mga magulang. Pero hanggang kailan nga ba dapat saluhin ng isang panganay ang responsibilidad na para sa buong pamilya? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lay. Isang 61 years old na lola at avid listener ng inyong YouTube channel. Bilang isang senior citizen na palaging nasa bahay na lang, isa itong pakikinig sa inyong channel sa paborito kong libangan talaga. Ang ibabahagi kong kwento ng buhay ko ay noong nasa kalahati pa lamang ng edad ko nangyari. Isa akong breadwinner sa aming pamilya. Kahit nasa 30s na ako, ay nakatira pa rin ako sa bahay ng mga magulang ko, kasama ang 4 na kapatid ko at ang 2 sa kanila ay may asawa at anak na. Pilit kong kinakaya lahat noon kahit ang totoo ay nabibigatan ako sa responsibilidad na nasa balikat ko. Hanggang sa nalaman ko na yung bunso kong kapatid na pinag-aaral ko sa college ay buntis at hindi rin planong panagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya, kagaya ng nangyari sa 2 ko pang kapatid. Grabe talagang iyak at ang bigat sa dibdib na naramdaman ko noon dahil parang biglang nabaliwala lahat ng paghihirap ko para sa kanila. Alam mo yung pilit kong ginagapang ang pag-aaral nila. Pero ayun sila at puro sarili lamang ang iniisip nila. Kaya naman hindi ako napigilan ang sarili ko at umalis muna ako sa bahay para magbakasyon na mag-isa. Pumunta ako sa isang probinsya at nag-check-in sa isang beach resort para makapagbakasyon na malayo sa pamilya at stress. Naiyak pa nga ako noong una kasi naramdaman ko yung bigat na dinadala ko noon. Naisip ko na hindi talaga madali ang maging breadwinner pero wala naman akong ibang pagpipilian dahil mahal ko ang pamilya ko. Pero kahit gaano ko sila kamahal, may oras din talaga na mapapagod ako ng dahil sa kanila. Nakatingin lamang ako sa sunod-sunod na hampas ng alon sa may dalampasigan. Kasalukuyan akong nakaupo sa buhanginan habang nakayakap sa mga tuhod ko. Ang lamig ng hangin ng hampas sa balat ko. Pakiramdam ko ay pinakakalma nito ang samot-saring isipin na umuuko pa sa akin. Habang nakatanaw ako sa gitna ng karagatan, hindi ko maiwasang maisip kung gaano kasarap ang makalaya sa lahat ng responsibilidad. Tipo bang hindi mo kailangang gumising ng maaga para lamang kalingain ang toxic working environment mo. At tipong hindi mo kailangang alamin ng rason ng existence mo dito sa mundo. Sa kung para saan ka ba talaga. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at dahan-dahang naglakad papalapit sa tubig habang ninanamnam ang hampas ng hangin sa akin na siya ring nagpalipad sa may
kahabaan kong tuwid na buhok. Nagsitaasan ang balahibo ko nang makaramdam ako ng lamig ng tubig sa aking balat. Nakakakalma ang lamig ngunit ramdam ko rin ang panuot nito sa loob ng mga kalamnan ko. Nang mailublog ko na, ang kalahati ng katawan ko ay pumikit ako at makailang beses na nagbuntong hininga ng dahan-dahan para namnamin ang lamig ng tubig at sariwang simoy ng hangin. Saktong ilulubog ko na sana ang buong katawan ko sa tubig nang bigla na lamang may humila sa akin paangat at bigla akong binuhat na tila ba bagong kasal. "What the hell, miss?" Nagulat ako sa lakas ng pagsigaw niya na may halong galit at pag-aalala. Hindi ko naiwasan ang pagkunot ng noo ko sa kanya dahil para kaming piyeta ngayon sa paraan ng pagkakabuhat niya sa akin. Sa dami ng kasalanan ko ay hindi na nga ako sure kung aakyat ako sa langit. Ang maging si Jesus pa kaya? Ha? Anas ko dahil hindi ko gets ang pinanggagalingan ng stress niya sa akin. Whatever your problems are, ending your life will never be the solution. Life is beautiful to be wasted like this. At galit na galit pa nga siya habang umi-Ingles. So iniisip niyang magpapaka-tsyug-tsyug ako. Natitigan ko ang lalaking naninermon sa akin ngayon habang ako ay nasa mga bisig niya. May itsura siya na hindi may pagkakaila na kainaman kumpara sa iba. Meron din siyang matipunong pangangatawan para mabuhat ang isang gaya ko na may kabigatan ng timbang. "Bitawan mo ko," iritadong wika ko. Saka ko bahagyang nag-ayos ng sarili. "And then what? Itutuloy mo ang balak mo?" May iritado niyang sagot sa akin. "Sir, by all means. Sa ganda kong to, wala akong balak magpaka-tsyug-tsyug at sayangin ang lahi ko, no?" Sigaw ko at para siyang nabuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga sinabi ko. "What? You didn't plan to kill yourself? At bakit ko naman gagawin yun, Aber? But I saw you walking as if you were so lost." "Ay sige, ipilit mo pa." Tuluyan na akong kumawala sa mga bisig niya at sinamaan siya ng tingin. "Kahit pogi ka, hindi muna ngayon. Bad trip na bad trip ako sa'yo. Gusto ko lang namang mag-moment, pinagkamalan mo pa akong magpapaka-tigi-boom-boom." Naglakad ako pabalik sa dalampasiga na may halong pagdadabog at naramdaman ko yung lalaki na sinundan ako. "Look miss, I'm sorry, okay? I wasn't aware." "Paano kasi assuming ka?" Singhal ko sa kanya matapos ko siyang lingunin at bigla na lamang siyang ngumiti sa akin at yung singkit niyang mga mata ay lalo pang mas naningkit. "Ngingiti-ngiti mo dyan," puna ko pa at sabay ko pa siyang sinamangutan. "You look so cute. Wow, I was caught off guard." Sa bilis ng translasyon niya ay muntik na akong mapakanta ng Maybe We Got Lost in Translation. "Nangasar ka ba? Pagkatapos mong sirain ng pagmumoment ko, biglang sasabihin mo na cute ako? Pinagloloko mo ba talaga ako?" Papadudot imbes na sagutin ako ay yumuko siya ng kaunti at pinagtapat ang mga mukha namin na may kaunting distansya. "No, I meant what I said. Ang cute mo." Bulong niya sa pagitan ng mga mukha namin at naramdaman ko pa ang pag-iinit ng pisngi ko sa ginawa niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti ng palihim kaya't napalingon ako sa ibang direksyon para lamang maitago ko ang kilig ko. Kainis. Patawarin sana ako. Marupok ako sa mga gwapo. Hindi ako magpapaka-plastic. Legit kasi na kung pangit ang isang tao, malamang sa oo ay bad trip pa rin ako. Pogi kasi kaya medyo nakakalamang-lamang. Heist. Lumubay ka nga. Itsura kang playboy na maraming jowa. Kahit saan ka pa mapunta at lagi may iniiwang babaeng luhaan. Singhal kong muli. Saka ko na sana siya iiwan
para bumalik sa kwarto ko na nirentahan ko dito sa resort nang bigla siyang magsalita. "Wait, can I get your name?" Mawawalan ako ng pangalan kapag kinuha mo. Pagsusungit ko pa pero legit na may kilig na talaga sa dibdib ko. Kasi ang weird ng kagwapuhan niya. Kung babalikan ko ang alaala ko ay para siyang Korean actor sa kasalukuyan. Hindi ako mabilis na ma-attract sa mga tao lalo na sa unang kita pero iba yata ang isang ito. Unang kagat, tinapay lahat. I mean unang kita ay may kagat na. Sa 28 years na pamamalagi ko dito sa mundo, ito ang una. Nakakadiri na para akong 17 years old kung kiligin dito, my God. So you're a guest here. Imposible naman na ako ang may-ari nito, hindi ba? Lord, bakit po ba ganito akong kiligin? Nagsusungit ako. My God. He laughed. Diyos ko, pati tawa niya ang pogi at ang sexy. Yes, cause I am the owner. Not unless you marry me. Huy. Bigla akong namula sa mga sinabi niya na may halong taranta. Hindi ko na nga alam kung kinikilig ba ako sa sinabi niya o nanginginig na lamang talaga ang basang katawan ko sa hampas ng malamig na hangin. Pinagsasabi mo? Wait for me here. Aniya sa akin at bigla na lamang siyang sumibat ng alis. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan ko siyang hintayin pero hinintay ko pa rin siya. Mga ilang minuto lang naman ay nakabalik na siya. Meron siyang dalang malaking tuwalya na agad niyang inabot sa akin. Dry yourself first. Baka magkasakit ka, wika niya. And drink this, dagdag niya at saka ako inabutan ng tasa ng may lamang mainit na tsokolate. Ganito ka ba ka-caring sa lahat ng mga guest mo? Tanong ko at saka ako naupo sa may malapit na bench. Sumunod naman siya at naupo sa tabi ko. Isinandal niya ang mga siko niya sa mga tuhod niya at tinuon ang mga mata niya sa dagat. Nope, ngayon lang. Sagot naman niya na parang hindi ko kayang paniwalaan. Sus, itsura mong yan. Hindi siguro. Buwelta ko at saka ako marahang humigop sa tasa. Bakit na bang itsurang meron ako? Tanong niya at muntik akong masamid sa tanong na yon. Nilingon ko siya at nakita kong nakalingon na din siya sa akin. O baka mas tamang sabihin na nakatitig siya sa akin. Hindi ka ba aware na pogi ka? Kunot noong tanong ko sa kanya. Aniya at saka sunod-sunod na tumango. Aware naman ako. Tapos tatanong-tanong ka pa. Singhal ko at muling itinuon ang mga mata ko sa alon sa dagat. This was the weirdest encounter with a stranger that I ever had. This was just too unimaginable. Seryoso ka ba na sa iyo tong resort? Basag ko sa katahimikan na pansamantalang namayani sa pagitan namin. Tumango siyang muli bilang pagtugon sa tanong ko. I'm sorry for what I did. It wasn't my intention to ruin your vacation. I just really thought that you were really going to take your life. Paliwanag pa niya sa akin. Siguro tinititigan mo ako kanina pa, no? Hindi mo naman maiisip na gagawin ko yon kung hindi mo ko tinititigan habang nagsisenti ako. Pangaasar ko lamang sa kanya at saka ko siya muling nilingon para lamang mahuli na nakatitig na naman siya sa akin. I would be lying if I say no. Sagot niya at parang na-awkward akong bigla sa isinagot niya. Kaya't walang pasubali akong humigop sa hawak kong tasa para lamang bigla akong masamid sa sobrang init. Why do I feel like you're uncomfortable having me around? Bigla niyang turan kaya't bahagyang napaseryoso ang mukha ko. Hindi ako kaagad nakapagsalita sa sinabi niya kasi hindi ko rin alam tapos ay napaso pa ang dila ko. Kakikilala lang namin at ang weird pa ng way kung paano kami nagkakilala. Idagdag pa na hindi ko alam kung anong pangalan niya. Let's clarify things once and for all. Sabi ko at saka ako humarap sa kanya ng mas maayos. Sa'yo talaga ang resort na to? Hindi mo ako pinaglololo ko lang? Yeah,
This resort was named after me. Aniya at napakunot ako kasi hindi ko maalala ang pangalan ng resort. Me and my memory gap. Diyos ko. Bakit mo sinabing tinititigan mo ko kanina? I was looking at you and I saw you hugging your niece as if you were asking for comfort. I was just too impulsive that I acted that way. I don't usually meddle with other people's business. It's just that you look like a lost soul asking for a savior. I swear to the good Lord in heaven that I have no bad intentions towards you. I only wanted to save you. Kaso, maling akala naman pala yun. I'm sorry. Ramdam ko naman ang senseridad sa itinuran niya sa akin, Papa Dudut. Apology accepted. Naintindihan naman kita kasi mabigat din talaga ang nararamdaman ko. Pero hindi naman ako aabot sa punto na magpapakategi ako. Kasi paano na lang yung mga kapatid ko? Kanino sila hihingi ng pera? Nakita kong natawa siya sa sinabi ko at talagang hindi nakita ang itim ng mga mata niya sa sobrang paniningkit sa pagtawa niya. Naku, yung mga ganyang tawa na yan, parang pa-in love ka na sa akin oh. Biro ko sa kanya at saka ako tumawa. Can I… Uy, grabe ka namang makaspeed. Hindi ko nga alam kung masama ka bang tao o ano. Tapos hindi mo rin alam kung masama akong tao. Baka mamaya umaarte lang ako para mapansin mo kanina tapos nag-succeed ako, hindi ba? Tapos pipikutin pala talaga kita. Hindi ko natapos ang sinasabi ko dahil tumawa na naman siya. And this time, mas ramdam ko ang saya niya sa pagtawa. I don't think you are a bad person, but you really are cute. You speak your mind and that's what made me interested in you. Hindi kasi lahat ng babae ay kayang maging vocal sa mga bagay na iniisip nila. Nagpunta ako dito sa resort na to para makahinga-hinga. Tapos ang ending may in love pa yata ako, Papa Dudut. Ilang taon ka na? Tanong ko out of nowhere. Getting to know stage na yata kami. Ngumiti muna siya sa akin bago sumagot. 31. 31 ka na? Wala ka bang asawa, anak, apo? Imbes na sumagot agad ay natawa na naman siya sa mga pinagsasabi ko. Malapit ko nang isipin na mukha akong clown sa paningin niya. I am single and believe it or not, I only had one ex-girlfriend at this age of mine. Ilang taon kayo? Pas kapag 3 years, pangaasar ko. 5 years. Mas lalong pas. Putol ko sa kanya. Hindi ka pa nakaka-move on doon? I already did. It's been 6 years since we separated. May asawa at anak na rin siya. Sagot niya sa akin nang nakangiti. Seryoso ka ba? Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Usisa ako na akala mo ba talaga jojowain ko siya? Ganon yata talaga kahit gaano kayo katagal. If you're meant for someone else, fate will make its way to tear you apart. Sagot niya nang nakangiti. Gusto mo bang i-badmouth ko yung ex mo? Maybe that would make you feel better. He laughed at what I said before she shook his head. I already accepted the fact that she was just meant to be a chapter in my life. Malay mo naman, ako ang climax at end ng story mo. Pagpapagaan ko sa atmosphere sa pagitan namin kasi papunta na kami sa seryosohan. Ikaw may boyfriend ka ba? Kung ako may jowa, hindi siguro ako mag-isa ngayon dito. Sagot ko na sinundan ko pa ng tawa. Lagi kasi akong biktima ng pinapakilig pero hindi naman pinupursu. Kung hindi naman ay pinakikilig tapos gino-ghost. Really? Oo, lagi akong nakaka-encounter ng mga kagaya mo na magaling lang sa pagpapakilig pero hindi marunong tumindig. Sagot ko at dinagdagan ko pa ng tawa. Napangiti siya sa mga sinabi ko. Ang weird talaga kasi hindi siya yung tipikal na lalaki na may bit-bit na hangin. Siya yung tipong mukha niya talaga ang magsasalita para sa kanya.
Idagdag pa na grabe ang gaan ng aura na sinisigaw ng pagkatao niya. O baka naman pogi kasi talaga siya, kaya ganito ko siya idipina. Hanggang kailan ka rito? Can I see you again tomorrow? Check out na ako bukas. Pag-iisipan ko kung kikitain pa kita. Tumatawang sagot ko. It's getting late. Hatid na kita sa kwarto mo para makapagbihis ka na rin. Pagliko niya ng usapan at parang na-disappoint naman ako kahit na wala naman akong karapatan. Kaya ko na to. See you when I see you. Paalam ko at saka ko siya iniwan. If we are meant to cross paths again, we will. See you sir. Bulong ko pa. Papadudot muli kaming nagkitang dalawa at sa pangalawang araw ng pagkikita namin. Doon namin nalaman ang pangalan ng isa't isa. Joaquin ang pangalan niya at totoong siya talagang may-ari ng resort kung saan ako nagbabakasyon. Nang bumalik ako sa Maynila, ilang araw lang ang lumipas ay nakipagkita siya sa akin at nag-date kaming dalawa. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon kami ng relasyon at hindi yun naging madali lalo na sa part ko. Nang ipakilala ko kasi si Joaquin sa pamilya ko ay naramdaman ko ang inis ng mga magulang ko dahil pakiramdam nila. Gusto ko nang tumaka sa obligasyon ko sa kanila. Sinabi ko naman na kahit kailan ay hindi ko sila pababayaan. Pero kailangan din talaga nilang tulungan ang kanilang mga sarili. Hindi po ako habang buhay na nandito para sa inyo. Pero hanggat kaya ko, tutulong ako sa pamilya na to. Tutulungan ko kayo pero kailangan nyo rin pong tulungan ang sarili ninyo. Wika ko nung kausap ko ang mga magulang at kapatid ko. Nabibigat ng ka na ba sa amin? Naluluhang wika ni nanay. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko bago tumango. Sorry anak. Sorry at ikaw ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa pamilya na to. Wika pa ni tatay. Alam ko na hindi madali ang naging pag-uusap namin na yon ng pamilya ko, Papa Dudut. Kasi kahit ang mga kapatid ko ay humingi ng sorry sa akin. Nasanay daw kasi sila na lagi akong nandyan para sa kanila. Nakalimutan na nila na may sarili akong buhay na dapat asikasuhin. Pagkatapos ng araw na yon ay mas naging open na sa akin ang mga magulang ko at ako rin sa kanila tungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko na yung kinikimkim kaya kahit papaano ay hindi naipon sa loob ko. Naisip ko noon na minsan ay kailangan lang din na maging bukas sa kung anuman ang nararamdaman natin sa pamilya natin para hindi naiipon ang bigat sa dibdib natin na nagiging dahilan ng sama ng loob. Natuto na rin ang mga kapatid ko na tulungan ako sa responsibilidad sa pamilya. Nagtrabaho na ang dalawang kapatid ko at nagsimula ng sari-sari store ang mga magulang ko para may pagkuhanan din sila ng pera para sa kanila. Doon na kahit papaano ay nagsimulang maging magaan ang buhay para sa relasyon namin ni Joaquin. Nagpapasalamat ako kasi noong mga oras na nabibigatan ako sa responsibilidad, siya ang nakukwentuhan at nasasandalan ko talaga. Alam ko na hindi magiging madali para sa isang kagaya niya ang mga kadramahan ko sa buhay. Pero wala siyang ibang pinaparamdam sa akin kung hindi ang parati lang siyang nandyan para sa akin. 2 taon ang lumipas, nagpakasal na rin kaming dalawa at biniyayaan kami ng isang anak. Nag-solo na rin kami noon at doon ko na-realize na hindi pala talaga madali ang buhay may pamilya. Dahil marami rin kaming pinagdadaanan na mag-asawa, lalo na nang magkaroon ng sakit na liver cancer si Joaquin. Halos 4 na taon din kaming nakipaglaban sa sakit niya. At sa awa ng Diyos ay hindi siya kinuha sa akin ng maaga at nagpatuloy ang kwento ng aming pag-iibigan. Parang naging gulong ang buhay namin noon na minsan ay masaya at madalas na hindi dahil sa mga pagsubok. Pagsubok na naging dahilan para mas lalo pang tumibay ang aming samahan. Hanggang sa hindi ko namalayan na maraming taon na pala ang lumipas sa relasyon naming dalawa bilang mag-asawa. Nakangiti ako nang makita ko ang unti-unting pagbukas ng pinto ng simbahan. Tanaw na tanaw ko sa dulo
ang lalaking patuloy na nagpapasaya ng puso ko magpahanggang sa ngayon. Nakaputi siyang tuksido at kita ko ang mga luhang nanggagaling sa singkit niyang mga mata. Ang mga matang yon na kahit habang buhay pa ay hindi ako magsasawang titigan, Papa Dudut. Lakad na po tayo, ang sabi ng babae sa tabi ko. Naglakad kami papalapit sa taong naghihintay sa altar. May mga luhang pumapatak sa mga mata ko na hindi ko mapigilan. Nang makalapit na kami ay niyakap ako ng lalaki at tinalikan sa noo. Sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi ko bago ko pinahid ang luha ko. Ingatan at mahalin mo siya, anas ko bago ko inabot sa kamay niya ang kamay ng babaeng nasa tabi ko. Inabot niya yon at ngumiti sa akin. Thank you. Thank you so much. Bulong niya bago naming kapwa hinarap ang pare. Totoong may mga taong darating sa buhay natin para lang bigyan tayo ng leksyon. O kung hindi naman ay maging isang buong kabanata lang na bubuo sa kwento ng buhay natin. Fate works in a mysterious way. Kahit na gaano natin ipilit ang isang bagay, kung hindi ito pinahihintulutan ng tadhana, will just end up hurting. As for me, isang kabanata lang ako ng buhay niya. At ang mga susunod na kabanata ay para na sa iba. Maaring ako ang kasama niya sa ilang pahina, pero hindi ko siya maaaring ilayo sa kung para saan at para kanino ba talaga siya. Joaquin Gonzalez IV. Tinatanggap mo ba si Ena J. Navarro upang iyong maging kabiyak? Opo, Father. Ena J. Navarro, tinatanggap mo ba si Joaquin Gonzalez IV upang maging iyong kabiyak? Yes, Father. And now I pronounce you husband and wife. Nakakabinging palakpakan ang pumailan lang sa simbahan matapos sabihin ng pari yon at sunod-sunod na ang naging pagpatak ng mga luha ko. Gusto kong pigilan ang mga luhang ito pero parang hindi ko kaya. Umiiyak ka na naman, sabi mo tanggap mo na. Hinatid mo pa nga si Ena sa kanya gaya ng hiling niya. Tanong ng tao sa tabi ko at niyapos pa nito ang balikat ko. Bago marahang pinahid ang mga luhang umagos sa pisngi ko. Ganito pala kasakit ang magpalaya. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ngumiti lang siya at marahang hinaplos ang likod ko. Akala ko rin kaya tanggap ko na. Masakit pa rin pala na palayain siya para sa kaligayahan niya. You still have me. You still have Joaquin Gonzalez III. The original. Your husband. Stop acting like you're too heartbroken just because we married our son off. Mrs. Lay Biazon Gonzalez? Tumatawang wika niya at sa kanya marahang kinintalan ng halik ang mga labi ko. You're turning 50 soon. Deserve natin ang apo. Dagdag pa niya kaya't hindi ko na napigilan ang mapangiti. I love you, Joaquin. Mas mahal kita, Lay. Nakakatuwa lang isipin na nakilala ko si Joaquin sa oras ng bigat ng nararamdaman ko at pinagdadaanan sa buhay. Yung tipo na pakiramdam ko ay wala na akong pag-asa na maging masaya. Pero siyang muling nagbigay ng dahilan sa akin para maging matatag. Doon ko naisip na kahit gaano kahirap ang buhay natin ay palaging may isang tao na darating para iparamdam sa atin ang kahalagahan natin sa mundong ito. Na palagi tayong may halaga para sa iba. At lalo na para sa mga sarili natin. Maraming salamat, Papa Dudut, kung sakali na mabasa at mapili ninyo ang sulat ko. Congratulations din sa lahat ng achievement na nakukuha ninyo ngayon at sa blessing na natatanggap ng inyong pamilya. Sobrang deserve nyo lahat ng blessing dahil sa totoo lang ay maraming natutulungan ang inyong programa at sana'y kagaya ng ibang sulat nakapag-iwan din ng inspirasyon ng aking istorya ang kwento na ibinahagi ko ngayong gabi. Lubos na gumagalang, Lay. Madalas na nakikilala po natin ang taong nakalaan para sa atin sa oras ng kagipitan dahil sila ang magbibigay ng liwanag sa dumidilim nating buhay. Hanggang sa mapagtanto natin na palaging may dahilan kung bakit tayo dapat na maging masaya. Hindi sa lahat ng oras
ay pagsubok lamang ang ibibigay sa atin ng Diyos. Minsan may ipapadala siyang tao para magbigay ng sentro sa buhay natin. Tao na magiging dahilan para lalo tayong tumatag sa gitna ng mga pagsubok. Kagaya ng nangyari sa ating letter sender na si Lay, hindi naging madali sa buhay para sa kanya dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay at pamilya. Hindi madali ang maging breadwinner lalo na sa kultura nating mga Pilipino. Pero humahanga pa rin ako sa kanya dahil hindi niya binitawan ang responsibilidad na inako niya sa pamilya. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya, ay patuloy siyang nagpakatatag para sa kanyang pamilya. Para sa mga nakakatakot na istorya, hanapin po ang Ka-Istorya YouTube channel. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming personal weekly vlogs ng aming pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.